na po kami ngayon. Marami na po kami prutas sa susunod. Masanas naman. Kapongkan. Good morning. Magandang umaga sa inyong gabi. Kahapon bumili ko ng kapote. Nagparking ako sa basement. May tubig yung basement. Inipit ko yung helmet doon sa doon sa motor, sa upuan. Tapos nung pagbalik ko, nakalimutan ko nakaipit pala doon. Pagbukas kong ganun, nalaglag yung helmet kasi inipit ko yung strap na ganito sa upuan. Pagbukas ko ng upuan, nakalimutan ko yung helmet. Nalaglag doon sa may tubig ngayon. Nilabang ko muna. Ay. Ito yung mga gantong panahon, lalo na ngayon meron na ako nakikitang mga bunga ng tanim natin. Maaga ako nagigising. Alas 5 gising na ako. Pagka wala kasi akong nakikitang tanim o wala akong nakikitang mga bunga, tinatanghali ako. Well, hindi naman tanghali. Ibig sabihin, hindi kagaya lang nung excited ka pag meron ka nakikitang mga bunga. Mabilis lang kasi ang patola. Ano lang yan parang okra lang din yan at upo, pagitan lang ng isang araw. Bali halos 3 times a week ang harvest nyan. Ito sa Sabado malaki na yan. Huwebes ngayon, Biyernes, Sabado, kung hindi man Sunday. At si parang Islaw nga pala, hindi ko muna pinapasok kasi wala pa namang masyadong trabaho. Sabi ko pag mag-harvest na tsaka ako siya papatawag. Pag mag-isa ako dito, parang laging may nakasunod na sa akin na something. Napapalingon ako lagi maikwento ko nga pala si Edwin doon sa Farm 1. Kasi si Edwin lumulusong ng madaling araw yon. Alas 2, alauna, nagpa-flashlight daw siya doon sa may kambing. Ang ginagawa kasi niya, pag lulusong siya, hindi niya binubuksan yung flashlight niya. Bubuksan niya yung flashlight niya pagka nandun na siya sa kambing mismo, sa kambingan. Tapos nung pag-uwi daw niya, bukas niya yung flashlight niya. Nakita daw niya yung meron daw siya nakitang something doon sa kubo mismo, doon sa hagdan. Tapos nung ipa-flashlight niya, basta nakita lang daw niya puti. Korting tao. As mag-a-attempt siya na puntahan yung kubo. Namatay daw yung mga ilaw sa solar. Kanya-kanyang experience. Pero ako guys, sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga ganyan yung multo, aswang. Kasi hindi pa ako nakakita nung nag-umpisa pa lang ako mag-farming. Sa Airpat kasi meron kaming tanim na ampalaya tsaka sitaw. Ampalaya tsaka sitaw, ampalaya. Doon sa tumana namin na ibenta na. Mainit to nadali siya ng heat stroke. Sobrang init. Mag-harvest na lang kami. Kaming dalawa lang. Tapos yun. Basta nung dinala namin siya sa ospital, na siya, comatose na siya. Hanggang sa iwi namin, tinanggihan na ng doktor. Ayun, yan ang kinamatay niya. At heat stroke. Tapos sobrang sama ng loob ko. Lumulusong ako doon ng gabi. May kubo kami doon, maliit lang, halos kalahati nito. Usong ako ng gabi, siguro hanggang alas 8, alas 7 ako doon. Yung madilim na, kinakausap ko yung kubo, yung mga tanim namin. Sabi ko gusto ko makausap. Kung totoo yung magpaparamdam yung mga patay, yung mga namatay na. Gusto ko makausap si Airpat. Wala akong nakita, wala akong naramdaman. Hindi ako naniniwala sa ganyan pero minsan meron akong mararamdaman. Pero yung nakita, wala pa. Nakakatakot kasi yung sinasabi sa Bible na yun ang nakakatakot. Pero so far hindi naman. Kanya-kanya lang tayo ng experience.
Ito pa nga pala yung isa nung namatay yung utol ko, si Kuya Joey. Hindi pa gawa nun yung bahay namin sa likod nila tatay. Ano pa lang siya, structural pa lang siya, pader pa lang siya. Hindi ko alam kung kauwi ko lang galing Taiwan or nagbakasyon ako. Nagyoyosi pa ako nun. Nagyoyosi ako doon sa likod. Nakatira kami sa bahay ng biyanan ko. Nagyoyosi ako nun ng gabi, siguro mga alas 9 bago ako matulog. Yung bintana nakaharap sa amin sa bahay ng biyanan ko, doon kami sa likuran, nakakwarto kami doon. Tapos nung magyoyosi ako ng alas 9, nakita ko yung yung figure na tao talaga, nakaputi din. Tapos basta nakadungaw siya dun sa bintana. Puting-puti yung suot niya, tapos walang ulo. Kinilabutan ako kasi kamamatay lang ng utol ko nun. Ang ginawa ko, pumasok ako, kumuha ako ng flashlight. Flashlight kong ganun. Although natatakot ako, pero gusto kong makita kung ano yun, kung multo nga ba siya o ano. Ganun ako pag may nakita ako, may naramdaman ako, gusto kong makita. So flashlight kong ganun, pagkita ko, yung t-shirt ko pala na puti, na hinanger dun sa tapat ng bintana. Pag pinatay mo yung ilaw, makikita mo yung t-shirt lang, puti. Wala nga siyang ulo, walang kamay, di ba? Korting tao. So yung mga ganung pagkakataon, kailangan may nakita ka o natakot ka, tingnan mo kung totoo. Yung mga ganung bagay, kung isipin nyo kung natakot ako, kukwento ko na meron ako nakitang white lady o ano, di ba? Pero hindi minsan kasi nauunahan lang tayo ng takot. Nako, madilim na naman Nadaan na may dalawa, Trek. Ayan, hintayin natin si Kasidling, papunta na daw dito. Alam naman niya to, nakapag-deliver na siya dito. At ito yung problema. Well, hindi naman ganun kalaking problema. Meron kaming post digger dito, dalawa. Ginagamit namin. May nanghiram sa amin, katagalan, hindi ko na matandaan kung sino nanghiram. Ngayon, gagamitin natin, wala tayong magamit. Mabilis sana kung may post digger, hukay, tapos laglag, kaysa dun sa manong-manong opala. Post digger kasi mabilis. Parang naka high beam yung ano mo, nakakasilaw Nakakasilaw po, naka-low lang po. Low lang yan. Wala po kasi sensor. Wala makayangat yan Hindi nyo na kasabay si Kasidling? Hindi nyo nadaanan? Papunta na. Po kami kila kay Sandy. Oo nga, papunta na daw dito nating talbos ng kamote yung almusal. Pirito. Wala. Sana po natin guys.
naka ano si Kasidling, naka multicab. Aatras siya nito. Yan ba yung dati? Yan na bago mo tulay? Tulong mo yun? Hindi na kami nito. Hindi nga eh. Na ano ko na to, nasulit ko na. Sabi ko, maabot lang ng 1 year. Pwede na. Nagpas lang 1 year. Ah. Opo. Oo. Hindi masyadong padala pa. Wala pa. Wala pa siya. Forward. Pambili. Ipon pa. Pwede nang tanim. Oh. Yun o. Red lady. Yan ang ano, magbabak tayo. Patrick ang strap. Makukuha naman. Hindi na, itatanim na namin yan mamaya. Lilipat na lang ako. Kaya iwanan ko muna to, balikan ko na lang. Alin? Okay lang. Tray? Mag-deliver ka pa ba? Ay, di ako pabalik. Ang hirap yung daan dyan. Ilan kaya to? Palagay ko 50. Ganda naman ang aso mo. Hi! Hi! Ano breed to? Nino! Ano ito lang yan isa? 50 ay ano. Nakabili kang voucher ka naman sa akin. Siyempre, alas mo. Kailangan ko. Kailangan mo. Service ko to. Tanim na yan. Ito ay ano to? 200. Ako Oh, ang ganda na ng ano yung sera. magpuputik ka. Thank you, ano? Atras ka na lang. Four by four naman yan eh. Kung maalala nyo yung ito yung dinrive ko, nag-deliver siya ng talong, eh wala siyang malilikuan dito. Niliko ko dun sa dulo. Eh ngayon sarado yung gate eh. Masarap siyang i-drive. Ang cute eh. Dati eh, gusto ko rin bumili niya, kaya lang sabi ko wag na muna. Hindi rin naman masyadong ano, magagamit kung sakasakali. Puhunan na lang natin sa gulay. May mga pangarap tayong di natin kayang anuhin. Doon tayo sa ano, kaya natin. Oh, kumain na tayo. Ayaw kumain ni Kasidling. Almusal na daw siya. Yan, ito na yung panukat natin. 6 feet. Pwede rin 7. Pero sa amin okay na yung 6 feet. Halos ganito kaluwang.
Importante dyan, hindi sila magpapang-abot. Yo, unahin natin dito. Daanan ng akin ah. Pagtira na lang ng daan dyan. Yan, kadiretso. Meron din dyan eh. Ha? Meron pang sa dyan. Oo. Yes, yan yung meron ko lang kanina. Ang tulog mo yan. Ano yun? Ang tulog. So, ang sabi ni Kasidling sa akin guys, wag daw munang tatabunan to. Itong ibabaw niya. Dito lang tayo magtatabon sa kasi iniwasan natin dito yung mabulok yung puno dahil tag-ulan. So, hindi natin tatakpan yung ibabaw. Yan, ganyan lang muna. Yeah. Mainit guys. Mainit. Para akong nasa incubator. Hindi mo kasi umuulan. Nakapunti kayo. Nasa kubo umuulan. Paglabas ng kubo, umaraw. Kanina nasa bayo, umalis ako umuulan. Nasa daan na ako, hindi sikat ng araw. Ba, yun na ba nung nagmumotor na yun, no? Takot na takot kung mabasa. Tatanim po kami ng papaya. Sagadin ka rin. Oh yeah. Sagadya. Para marami kaming tinola. Tinola ang papaya. Prutas na po kami ngayon. Marami na po kami prutas sa susunod. Masanas naman. Kapongkan. May gulay na, may prutas pa. Ito guys, yung ganito kalalaki, maghihintay tayo ng 4 months bago siya mamunga. Apat, bali by January o February meron na to. Tamang tama, patag araw.
Ilan itong dala mo nyo? Sisi naman ng kawan niya. Ito, 30. Pasok ng 50 siya. Tanda natin yung kay Paring Pad pagka sumo. Hindi sa diretso. Hindi matatamnan ako. Hindi pare. Tarong doon. Hindi kakasya. May nang ngawit tarong doon eh. Matamnan para nakadili. Oo. Ayaw linisin nung layaan. Tanda na lang natin ano. Natin ng papalo. Hindi bahaya ng itingan. Ano po ano, rambutan at saka chiko. Maraming atis. Kaya. Pampalinaw ng mata. Pampalapot ng dugo. Lalagay sa tinola. Ang papaya. Susunod na naman po ano, ang tatanim po namin ay luya. Malalagay sa tinola. Okay lang ka magtatanim ng manok. Mamaya, tatanim na tayong manok. Igigisa na natin. Huwag ka na, pare magkano dyan, doon na tayo sa kabila. Okay na pare hangganan na ito. Doon na yan sa Para kabila. yung Pag mag-aano ko ng gulay, maabala yan. Dapat ka may ano yan, may tulos. sulo. Kapag gumangin yan. Huwag mo muna pangin. Pare, dapat may sulo. Okay. Ayun o, gumuguhit na sila. Tapos mamaya dito naman tayo. Nananghalian muna tayo. Hindi pa kami nakakapagluto eh. Ang lifespan ng papaya umaabot din ng taon. 1 taon mahigit. Kaya lang ang papaya mahina sa tubig din. Gusto niyan yung tatamnan mo medyo mataas. Yan, kagaya niyan, pwede tayo dyan. Nasa 130 na yung naitanim namin. 140. So, meron pa tayong 60 dito. Ayan guys, kukuha po akong papaya. Pang tinola. Pwede na siguro to guys, malaki naman. Pare, pwede na isa. Oo pare, pwede na yan. Malaki naman. Malaki-laki naman. Liwain na po yung mga panangka. Isang papaya lang pala pare, marami na yan. Ha? Kalahat yan. Wala dyan pare. Buya.
Sayote. Sayote. Makikita mo naman ang lugar. Tayo kain. Tapusin na namin tong papaya. Susubukan lang muna namin yung 200 na puno kasi di pa natin ganun kaalam kung makukuha lahat yung ganito karami. Kasi yung ganyang karami, tonelada na yung ano niyan, yung pitas niyan. So kung may bibigay natin sa kay Saldi, may bibigyan niya lahat, pwede tayong magdagdag. Depende. Subukan muna natin dito sa 200 na puno. Ayan, pag kumagat na yung ugat sa lupa o tumangkad na siya ng konti, pwede na natin tabunan yan unti-unti para tumibay yung puno. Tapos siguro 10 days or 7 days pwede na natin lagyan ng ano yan, ng complete fertilizer o kaya organic. Meron pa kaming ano dun dumi ng manok sa paligid lang na ganyan. Actually yung pagtatanim ng papaya madali lang, hindi siya ganun kaselan, hindi ganun, basta mataas yung tatamnan mo, hindi siya takaw maninira. Ang problema kasi dyan yung maramihan na, pagka marami ng bunga, maraming na harvest, hindi kaya ng buyer kunin lahat. Ang gagawin nila, ibabargain nila 5 piso 1 kilo o 7, matigas na 10. So doon nagkakaanuhan sa papaya farming. Kung meron kang regular na pinabagsakan, kayang kumuha ng tonelada, pwede. Ito guys, yung 200 na to, pag namunga to, imagine na lang natin sa isang puno kayang pumitas ng 5 hanggang 10 kilo isang puno. Kaya marami yung naipoproduce na papaya. Ayan, sakto-sakto natapos kami, bumuhos ang ulan. Maulan talaga yung buwan ng September hanggang October. Sa ganitong panahon guys, tiyagaan na lang. Ano kami maghahalaw? Kung hindi Monday, Tuesday, mga unang bunga. So yan lang po muna yung vlog natin ngayon. At maraming salamat. Kita tayo bukas. Zaijian!